Nakita po natin that an estimated 14.95 billion out of 19.63 billion for fiscal year 2023 budget for major post-harvest programs remain unutilized as of quarter 2. No? Dito po talaga tayo nadidismaya at nanghihinayang. We want the agency to spend the budget, help our people, and save lives. Hindi savings ang objective, service ang objective. Kaya yung underspending na yan, kasalanan sa taong bayan yan. Ipinagkait natin sa kanila ang ayuda at suporta na kailangan nila at nararapat na makuha nila. Dapat ang binibilang ay kung ilan ang natulungan, hindi kung magkano ang natipid. Ano ba ang realidad natin ngayon, Mr. Speaker, distinguished sponsor? Nakakalula ang underspending at hindi na ibababa sa mga magsasaka at mangingisda ang kailangan ng mga kagamitan at serbisyo. Ang sinasabi raw pong dahilan, hindi raw po makasunod sa mga requirements. Mr. Speaker, distinguished sponsors, challenge po talaga, lalo na sa kooperatiba na walang pondo ang makakomply sa mga ito. Ang masaklap nga po, hirap na ngang makahanap ng pondo, sangkatutak ang requirements at napakahirap kompletohin. Kumbaga, nagluto ang Kongreso ng ulam, pero wala sa ating mga kababayan ang nakakain. Ang ginawa ng mga government agencies dahil sa sandamukal at mission impossible na requirements, walang nakatikim sa inihain ng Kongreso na budget para sa mga magsasaka. Mula noon hanggang ngayon, bilyon-bilyon ang pondong nakatago lang, walang nakakakita hanggang amoy-amoy lang ang mga tao. Bakit po natin pinahihirapan ang mga naghihirap nating mga kababayan? Kaya nga gumawa ang gobyerno ng mga programang makakatulong sa kanila para kahit papano maibsan ang kanilang kahirapan at makaahon sila sa hirap ng buhay. Pero anong nangyari? Hanggang tingin na lang sila, umaasa sila sa wala, dumadagdag sa mga pangako na napako. Dapat ang mas mahalaga ay ang buhay at hanap buhay ng ating mga kababayan, hindi yung mga pahirapan na requirements na wala namang may kayang makakompleto. Isipin po ninyo, para saan ang 1 kilometrong listahan ng requirements na kailangan nilang masunod na sa pagtataya ko ay hindi bababa sa 50 requirements from registrations, accreditation, endorsement at different proofs of capacity. On top of this, Mr. Speaker, distinguished sponsor, meron pang evaluation at validation bago ang approval. Ang tanong po dyan, anong solusyon sa underspending? Can the DA, through the distinguished sponsor, concretely agree today to liberalize the requirements or simplihan ang mga hinihingi ng DA para pabilisin ang pamamahagi nitong mga post-harvest equipment at pagtatayo ng facilities para sa requirements sa mga pre-harvest programs, katulad ng mga trainings, katulad po ng mga ibinababa nating mga binhi, para naman po mapakinabangan ito kaagad ng ating mga magsasaka at mangingisda. Mr. Speaker, distinguished sponsor, gaya ng sinasabi ko kanina, I would like a commitment from the DA na tingnan po natin lahat ito. No? From pre-harvest, post-harvest, lahat po ng mga programa na hindi po nagagalaw, tingnan po natin at tayo po ang maging enabler. Tayo pong nasa pamahalaan, tayo po ang dapat lumalapit sa taong bayan. Tayo po ang dapat gumagawa ng paraan para po itong mga tulong na ito at mga ayuda ay maibaba sa kanila sa lalong madaling panahon. Pag ito po ay naibaba natin, sigurado po ako, makukuha natin, maabot, ma-achieve natin yung pinapangarap nating lahat na 20 pesos na bigas na siya pong isa rin pong pinapangarap ng ating mahal na Pangulo. Mr. Speaker, I join the distinguished gentleman, Wilbert Lee, in making sure that we will streamline the requirements so that
most of the FCAs will be able to get all these programs of the Sagip Saka and also the Kadiwa. And we are actually we obligated this we target 96% obligation this year. And so it's a matter of rolling it out by the first quarter of 2024.